Isang Seventh-day Adventist na content creator ang nagsabing aral ng demonyo ang paglalagay ng abo sa ating mga noo at ito raw ay hindi biblical. Ako nga po pala sa April, isang katikista. Hello and welcome sa Katikute, isang munting katikesis. Ang paratang na ito ng hindi katolikong content creator na to ay walang katotohanan. Bagkus ito ang totoo. Mula pa noon hanggang sa panahon ng mga Kristiyano, hanggang sa ngayon po, ang abo ay makikita natin sa Biblia. Hindi lamang nga sila nagpapahid ng abo sa noo, kundi ito'y inilalagay sa kanilang mga ulo, inuupuan, at iba pa ay ibinabalot sa kanilang katawan. At ito ay maraming simbolismo. Tandaan po, ashes are form of external penitence. Sa Genesis, mababasa natin na ang tao ay nilikha ng Diyos mula sa alabok. Kaya nga noon, tuwing pinapahira ng abo sa ating mga noo ay sinasabi ng pari, tandaan mo tao, sa alabok ka nang galing at sa lupang alabok babalik ka rin. Pagpapaalala sa atin na tayo ay mamamatay din, na ang buhay ng tao ay may hangganan. Kaya nga ang abo ay pagpapaalalang maging mapagkumbaba ka at palaging tandaang huwag magyabang at huwag magmalinis. Pangalawa, ang abo ay tanda ng pagsisisi, paghingi ng tawad at pagbabalik loob sa Diyos. At ito'y mababasa natin ng paulit-ulit lalo na sa aklat ng mga propeta, and especially sa aklat ni Prophet Jonah. Sinabi doon na pagkatapos mangaral ni Jonah sa Nineveh, ang hari ay ipinag-utos na lahat ng tao at hanggang mga hayop ay mag-aayuno at sinabayan nila ito ng paglalagay ng abo sa kanilang mga ulo at pagsusuot ng saklos. Pangatlo, ang abo ay pagpapaalala rin ng pagluluksa, ng seryosong paghingi ng tawad sa Diyos at pagluluksa nga na mababasa natin sa aklat ni Job sa kwento ni Tamar. Kaya sinong magsasabi na ito ay hindi biblical? Even Jesus used ashes in many instances. Sabi nga niya, kung yung mga ginawang kababalaghan sa Tyre and Sidon ay ginawa sa Sodom and Gomorrah, sabi niya, baka yung mga tao ay naglagay ng abo rin at nagsuot ng mga saklos. Alam niyo po, as early as 2nd to 3rd century rin, makikita at mababasa natin ang mga earliest records na ang mga unang Kristiyano bilang tanda nga ng paghingi ng tawad at pagsisimula nga sa panahon ng Kwaresma ay naglalagay din ng abo hindi lamang sa kanilang noo, kundi sa kanilang ulo at sa buong katawan. Ngayon, baka ang tinutukoy niyang aral daw ng demonyo ay yung krus na ipinapahid sa ating mga noo. Alam niyo po ba, mag-ingat po tayo lalo na sa pagbabasa ng aklat ng Revelation. Sa aklat po ng Revelation, may dalawang bagay po tayong mababasa doon. Sinasabi doon na yung mga mapapahamak ay yaong mga nilagyan ng marka ng halimaw sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Hindi po sinabi doon kung anong marka yon. Ngayon, meron ding maraming pagkakataon na inulit at binabanggit na may tanda rin o marka rin yung mga maliligtas. At sila ay may marka ng kordero, pangalan ng kordero sa kanilang noo at ang pangalan ng Diyos sa kanilang noo at kamay. Sabi nga sa Revelation chapter 14 verse 1, nakita ko ang kordero sa bundok ng Zion kasama ang 144,000 na maliligtas na may marka ng kordero at ng ama sa kanilang mga noo. At tayo bilang mga Katolikong Kristiyano, anong marka ang inilalagay sa atin? Ipinapahid sa atin ang abo sa korte ng krus. Pagpapaalala sa atin na bagamat ang tao ay may hangganan, na tayo ay mababa at makasalanan, sa krus na kahoy, inialay ni Jesus ang kanyang buhay upang tayo ay iligtas, upang ipakita ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang awa at ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Kaya mga kapatid na Katoliko, lagi nating tatandaan, para sa iba, ang krus na Jesus ay kahangalan. Pero para sa ating mga naniniwala, sumasamba at sumasampalataya sa Kanya,
Ang krus ay tanda ng kaligtasan. Kaya ngayong Ash Wednesday, bagamat marurumihan ang ating mukha, maging proud tayong ipakita sa lahat ang krus ni Jesus na ipapahid sa ating mga noo. Ito ay tanda ng ating pananampalataya, ngunit ito rin ay tanda ng ating buong puso, taos-pusong paghingi ng tawad at paghahanda para sa mga banal na araw ng Kwaresma. Nawa po may natutunan po kayo, and yun lamang po. God bless you.